Problema mo din ba ang bukbok sa kahoy? Sa video na ito ay ibabahagi ko ang isa sa pinaka-epektibong paraan para mawala at maiwasan na kainin ng mga bukbok at anay ang mga parte at gamit natin sa bahay na yari sa kahoy. Napakasimple lang at napakadali lang ng paraan na ito at di mo na kailangang gumastos ng malaki para lang masolusyonan ang problema mo sa anay at bukbok sa kahoy o yung tinatawag na wood-boring beetles. Ibabahagi ko din sa video na ito ang iba't ibang uri ng produkto o kemikal na epektibong nagpapalayas at kayang pumatay sa mga pesteng bukbok at anay. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang mga anay, bukbok sa kahoy at iba pang insekto na naninirahan o kumakain ng kahoy ay talaga namang nagdadala ng peste sa bahay dahil sinisira nito ang mga kagamitan sa bahay na yari sa kahoy. At ang pinakamalala ay maaari nitong sirain ang buong istruktura ng bahay o gusali kapag hindi ito naagapan. Ang pinakamabisang paraan upang malabanan at maprotektahan ang ating mga tahanan sa pag-atake ng mga peste ay ang paggamit ng mga kemikal na produkto sa paggawa pa lamang ng bahay o gamit. May mga lason sa kahoy o pesticide na maaaring mabili sa mga pamilihan para maprotektahan ang iyong bahay at mga gamit na yari sa kahoy, katulad na lamang ng mga sumusunod. Solignum. Ang solignum ay isang uri ng kemikal na yari sa fluid na ipinapahid sa kahoy upang maprotektahan ang kahoy upang hindi ito pamahayan o kainin ng mga pesting insekto katulad ng mga anay at bukbok sa kahoy. Nakakatulong din ito na maprotektahan ang kahoy mula sa pagkabulok dulot ng fungi. Lead Rex. Ang Lead Rex ay isa pang produkto na mabibili sa pamilihan. Isa itong fluid na inihahalo sa tubig at ipinang-i-spray sa paligid ng ipinapagawang bahay o gusali upang maprotektahan ito sa pagsalakay sa hinaharap ng mga pesting anay at iba pang insekto. Termite X. Katulad ng Lead Rex, ang Termite X ay ginagamit din habang kasalukuyan pang ginagawa ang bahay. Inihahalo din ito sa tubig at saka ibinubuho sa paligid ng mga pader at sahig ng bahay upang maiwasan ang pagsalakay ng anay sa bahay sa hinaharap na panahon. Mapicon Products. Ang Mapicon ay kilalang pest control services na tumutulong para mapalayas ang mga peste sa bahay. Ngunit mayroon din silang mga ibinebentang produkto na maaaring makatulong para mapalayas ng tuluyan ang mga peste sa iyong bahay, gaya ng Mapicon Termite and Ant Control na maaaring mabili online at sa mga pamilihan. Ang mga kemikal na nabanggit ay nakalalason, kaya naman kailangan maging maingat sa paggamit nito at alaming mabuti ang tamang paggamit sa mga ito. Ilagay din ito sa mga lugar na hindi naaabot ng mga bata o alagang hayop para sa kanilang kaligtasan. Kung ayaw mo namang gumamit ng mga kemikal na ito, narito ang isang epektibong paraan para mawala ang mga bukbok at anay sa kahoy. Kakailanganin natin ang mga sumusunod na gamit: mothballs o naphthalene balls, syringe, pangpitpit, paintbrush, G-cell, at kapirasong tela. Ang una nating gagawin ay ilagay sa kapirasong tela ang mothballs. Maglagay ng 8 hanggang 12 piraso nito. Pitpitin ito hanggang sa madurog ng pino. Pagkatapos nito, ay magsalin ng kalahating litro ng diesel sa isang lalagyan. Kunin ang pininong mothballs at ihalo ito sa diesel. Haluin lang itong mabuti. Matapos nito, ay pwede na itong i-apply sa kahoy na apektado ng bukbok. Kunin ang paintbrush at i-brush lang ito sa kahit na anong uri ng kahoy.
tiyakin na mapahiran lahat ng parte ng kahoy maging sa ilalim nito. Gamit naman ang syringe, lagyan ito ng formula at i-inject ito sa mga butas ng kahoy. Maaari itong gamiting pangontra sa bukbok at anay upang hindi pamahayan ang mga kasangkapan o gamit sa bahay na gawa sa kahoy. O kaya naman gamitin ito bilang pampalaya sa mga bukbok at anay na sumisira sa mga gamit na kahoy sa inyong tahanan. Ano ang masasabi mo sa remedyong ito? Mayroon ka bang alam na ibang paraan upang mapatay ang mga bukbok sa kahoy? Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari mo itong i-like at i-share para madami pa ang makaalam tungkol dito. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless. Problema mo din ba ang pabalik-balik ng mga anay at bukbok sa kahoy? Kung ganon, para sa iyo ang video na ito. Sa video natin na ito, ay ibabahagi ko ang isa na namang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bukbok at anay sa kahoy. Ano nga ba ito at papaano ito gawin? Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang kahoy ang isa sa paboritong pagkain ng mga anay at bukbok dahil ito ay likas na siksik sa isang organic compound na tinatawag na cellulose. Ito ang pangunahing mineral na kailangan ng mga anay at bukbok para mabuhay. Kaya naman, kinahihiligan nilang kumain ng kahoy. Kahit anong uri ng kahoy ay kinakain nila upang manatili silang masigla. Hindi rin mahalaga sa mga anay kung anong klaseng kasangkapan na yari sa kahoy ang maaari nilang kainin. Gaya ng pinto, bintana, upuan, pundasyon, at kung ano-ano pang gamit na yari sa kahoy. Siguradong uunti-unti nila ito hanggang sa ito ay maubos. Kasama rin sa mga pagkain nila na maaaring makita sa bahay ay ang mga papel, karton, halaman at maging ang tela. Kaya naman, kung hindi sila maaagapan, magiging peste sila sa bahay. Isa sa paraan upang huwag tangkaing kainin ng mga pesteng anay at bukbok ang kahoy ay sa pamamagitan ng paglason sa kagamitan sa bahay na yari sa kahoy. Isa sa maaaring gamiting panlason sa kahoy ay ang used oil mula sa mga sasakyan. Kadalasan, itinatapon na lamang ang used oil ng karamihan. Kaya naman upang hindi ito masayang, maaari itong gamiting panglason sa kahoy. Ang used oil ay may kakayahang patayin ang mga anay at bukbok sa kahoy dahil nagtataglay ito ng kemikal na kinaayawan nila at lason para sa mga pesting bukbok at anay. Isa pang advantage ng paggamit ng used oil ay makakatulong ka na maiwasan ang pagtapon nito sa mga landfills at dagat na maaaring makasira sa mga yamang dagat. Narito ang mga paraan upang gamitin ang used oil. Napakadali lang gamitin ang used oil bilang panlason sa kahoy. Maaari itong direktang ipahid sa kahoy upang mamatay at lubayan ng mga anay at bukbok ang kahoy. Pahiran lamang nito ang bawat bahagi ng kahoy upang maging epektibo ang paglason dito. Matapos na mapahiran ang lahat ng bahagi ng kahoy, maaari itong ibilad sa araw upang mabilis itong matuyo. Hayaan lamang ito hanggang sa maabsorb ng kahoy ang kimikal. Paghahalo ng used oil at diesel. Upang mas makatipid at dumami ang kimikal, maaaring paghaluin sa magkaparehong dami ang diesel at used oil. Haluin lang itong mabuti at saka ito ipahid sa kahoy. Maaari din itong ilagay sa sprayer at ito ang gamiting pang-spray sa mga lugar na pinaghihinalaang pinamamahayan ng bukbok at anay.
paghahalo ng used oil at sulignum. Isa pang paraan upang maging epektibo ang paggamit ng used oil para hindi kainin ng pesting anay at bukbok ang mga kagamitang yari sa kahoy ay ang paghahalo ng used oil at sulignum. Ang sulignum ay kilalang kemikal na nakakatulong sa paglaso ng kahoy. Ngunit ito ay may kamahalan kung bibilhin, kaya naman upang maging mas marami ang gagawing solusyon, maaring haluan ito ng used oil. Haluin lamang itong mabuti bago ipahid sa kahoy. Sa paghahalo nito, maaring mas marami ang used oil kumpara sa sulignum. O kaya naman, upang mas maging matapang ang solusyon, maaring mas marami ang sulignum kumpara sa used oil. Depende ito sa iyong kagustuhan kung gaano karami ang paghahaluin. Ang mahalaga ay maipahid ito sa lahat ng bahagi ng kahoy. Maaari itong gamiting pampahid sa mga kasangkapan sa bahay o bahagi ng bahay na yari sa kahoy, tulad ng lamesa, upuan, pintuan at bintana. Maaari din itong ipampahid sa mga kahoy na bakod upang maiwasan na kainin ito ng mga pesting anay at bukbok. Paalala lamang, maging maingat sa paggamit nito dahil kung ito ay nakalalason sa mga pesting anay at bukbok, ito din ay maaaring makalason sa mga alakang hayop at bata kung ito ay maiinom. Siguraduhin na ilagay ito sa mga lugar na hindi nila maaabot at gamitin ito ng ligtas. Anong masasabi mo, Ka-Urban, sa paraang ito? Nasubukan mo na din bang gamitin ang paraang ito? Ibahagi ang iyong karanasan at kung may suggestion ka na paraan upang patayin ang anay at bukbok, ibahagi lamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless. Problema mo rin ba kung paano mawawala ang mga pesting anay sa iyong bahay? Napakahirap solusyonan ang paglaganap ng anay sa iyong bahay sapagkat hindi lamang isa ang nakatira kasama ng iyong pamilya, kundi isang buong kumpol. Kapag nangyari ito, malamang masisira ang buong istruktura ng iyong tahanan. Maliban pa rito, sila rin ay maaring sumira ng iyong mga kagamitan sa bahay na yari sa kahoy. Ngunit hindi mo kailangan na mag-alala dahil may mga solusyon na pwede mong gawin. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Mga natural at mabisang lunas para mapaalis ang mga pesting anay sa iyong tirahan. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Narito ang mga natural at mabisang remedyo na maaari mong subukan. Sodium chloride o asin. Ang sodium chloride o asin ay isa ring mabisang insecticide. Ito ay isang kasangkapan na makikita mo lamang sa iyong kusina. Ang asin ay isang napaka-epektibong pamatay anay ayon sa isang eksperimento. Para gamitin ito laban sa mga anay, ihalo ang asin sa baso ng maligamgam na tubig hanggang sa ito ay matunaw. Ang mga anay ay iniiwasan ang maalat na bagay, kaya naman mas maalat ay mas mainam. Ibuhos ito sa bahay ng anay at esprehan ang mga bagay na maaaring tirahan ng mga anay. Ito ay isang epektibong paraan para makapagpigil sa mga anay na bumalik pang muli. Mainit na tubig. Isa sa pinakamabisang pamatay ng anay ay ang kumukulong tubig. Kapag tinamaan o nabasa ng kumukulong tubig ang mga anay, ay agad-agad itong mamamatay. Magpakulo lang ng mainit na tubig at haluan ito ng asin. Ibuhos lamang ang kumukulong tubig sa butas ng bahay ng anay upang maging epektibo itong pamatay sa mga anay na nagtatago sa loob ng kanilang bahay. Gawin ito ng ilang beses upang hindi na muling bumalik pa ang anay sa tirahan nito at tuluyan na itong maubos. Suka at kalamansi. Ang suka at kalamansi ay kilalang sangkap sa iba't ibang lutuin at ginagamit din ito
bilang panglinis sa mga kagamitan sa ating mga tahanan. Ngunit alam nyo ba na ito din ay maaaring gamitin bilang pamatay ng anay? Paghaluin lang ang kalahating tasa ng suka at lemon juice o kaya naman 5 pirasong kalamansi. Ilagay ito sa sprayer at pwede mo na itong gamitin bilang pamatay anay. Pinapatay ng acidic substance ang mga anay oras na madikitan sila nito at parehong nagtataglay nito ang suka at kalamansi. Regular na mag-spray nito sa mga lugar na hinihinalang may anay hanggang sa mawala ng tuluyan ang mga anay sa bahay. Balat ng orange. Sa isang eksperimento sa isang laboratorio, natuklasan na ang oil extract na mula sa balat ng orange ay mabisa pala na pamatay ng mga anay. Nadiscover sa eksperimentong ito na ang orange oil ay nagtataglay ng compound na tinatawag na D-limonen na nakalalason sa mga pesting kagaya na lamang ng anay. Natuklasan din nila na mabisang ilagay ang orange oil mula sa pinamumugaran ng mga anay sa iyong bahay o kaya naman ay gumawa ng orange oil extract. Ipunin ang balat ng orange at hiwain ito sa maliliit na piraso. Ilagay ito sa isang container at lagyan ito ng kalahating litrong tubig. Takpan ito at hayaang nakababad ng 24 oras. Pagkatapos ng 24 oras, ilagay ito sa sprayer at gamitin itong pang-spray sa mga anay at bahay ng anay. Dishwashing liquid. Ang dishwashing liquid ay isa sa mga murang alternatibo na pamatay anay na makikita sa ating mga tahanan. Ito ay nagtataglay ng substance na kapag nadikit sa katawan ng anay ay sumisira ito sa kanilang shell. Maghalo lamang ng ilang kutsara ng dishwashing liquid sa isang tasang tubig. Mas maraming dishwashing liquid, mas mabisa ang epekto nito. Ilagay ito sa sprayer o kaya naman ay direktang ibuhos ang dishwashing liquid sa sprayer na may lamang tubig at saka ito haluin. Ipang-spray ito sa mga lugar na pinamamahayan ng mga anay. Bawang. Ang bawang ay naglalaman ng mga amino acid na maaaring ma-convert sa alisin. Ang alisin ay maaaring makatulong upang masugpo ang mga anay sa bahay upang maitaboy sila. Ang isa sa paraan upang gamitin ang bawang ay ang pagdurog dito o kaya naman ay ang paghiwa dito sa maliliit na piraso. Ibabad ito sa tubig sa loob ng 24 oras. Pagkatapos ng 24 oras, ay saka ito salain at ilagay sa sprayer. Direktang ipang-spray ito sa lugar na pinamamahayan ng mga anay. Upang mas lalong maging epektibo ang gagawing solusyon na pamatay anay, inirerekomenda namin na pagsamasamahin ang mga nabanggit na sangkap upang maging mas matapang ito at mapatay agad ang mga pesting anay sa bahay at hindi na muli itong bumalik pa. Siguraduhin lamang na mapatay ang pinakareyna ng mga anay upang hindi na ito dumami pa. Ang mga natural at mabisang paraan para pamatay ng anay ay isang alternatibong maaari mong gawin bago tumawag sa pest control services. Ang mga material na nabanggit sa video na ito ay madali lamang mahanap sa iyong tahanan. Ano ang masasabi mo sa mga nabanggit namin na mga paraan para puksain ang mga pesting anay? Meron ka bang opinion o suggestion ukol sa mga natural na pamatay anay na hindi namin nabanggit sa video na ito? Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.
Naghahanap ka ba ng mabisang paraan kung papaano mapapalayas at maiiwasan ang bukbok sa bigas? Sa video na ito ay babahagi ko ang iba't ibang uri ng paraan upang mapaalis ang bukbok at maiwasan magkaroon nito sa bigas. Ano-ano nga ba mga paraan na ito at bakit dapat mo itong gawin? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa kung papaano maiiwasan at mapapalayas ang mga bukbok sa bigas, mais, palay, harina at iba pang katulad nito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Isa sa mga nagiging problema ng mga nagbebenta at nag-iimbak ng bigas, palay, harina at iba pang katulad nito ay ang mga pesting bukbok. Paano nga ba may iwasan ang mga pesting bukbok na ito upang hindi na sila makapaminsala sa ating kabuhayan at pagkain? Madalas ay makikita mo ang bukbok na ito sa mga imbakan ng bigas, mais at harina. Tinatawag sila sa English na grain weevil o wood borer at sa Tagalog naman ay tinatawag sila na unos o bukbok. Ang itsura nito ay parang maliliit na salagubang o uwang dahil kabilang din sila sa pamilya ng ganong uri ng kulisap. Bagaman hindi naman sila nangangagat, hindi sila magandang alagaan sa loob ng bahay dahil maaari nitong ubusin ang iyong mga inimbak na bigas. At dahil gumagapang sila, may panganib na baka gumapang din ito sa iyong katawan at pumasok sa hindi dapat pasukan. Narito ang mga natural na pamamaraan upang maiwasan at mapalayas ang mga bukbok sa bigas. Tamang pag-iimbak. Ilagay ang bigas sa lalagyan na mayroong takip o silyado upang maiwasan na makapasok ang mga insekto. At kung magdaragdag ng panibagong imbak sa lalagyan, siguraduhin na ubusin muna ang lumang stock o imbak upang napapalitan ito ng bagong imbak. Ugaliin din na bago maglagay ng bigas sa lalagyan, ay hugasan muna ang lalagyan upang hindi dito maakit na pumunta ang mga bukbok. At kung sakali mang may mga itlog ito ng bukbok ay matanggal ito paglinis. At higit sa lahat, kapag bibili ng pang-imbak na bigas, siguraduhin na ang bibilhin na pang-imbak ay bago at walang amoy. Mas mainam din na suriing mabuti ang kalagayan ng bibilhin. Mas mabuti din na bumili lamang ng sasapat sa loob ng 1 o 2 linggo upang maubos ito agad at maiwasan ang maimbak ito ng matagal. Paglalagay ng cinnamon stick. Isa sa maaaring gawin kapag mag-iimbak ng matagal ay ang paglalagay ng cinnamon stick sa imbakan. Bukod sa magbibigay ito ng mabangong amoy sa bigas, mapipigilan pa nitong maakit dito ang mga peste dahil sa matapang na amoy nito na sumisira sa pangamoy ng mga peste sa bigas. Maaring maglagay ng 1 o 2 stick ng cinnamon sa ilalim at ibabaw depende sa dami ng iniimbak na bigas. Paglalagay ng paso sa ibabaw ng infected na bigas. Isa sa karaniwang ginagawa ng mga nagbebenta ng mga pagkain ng feeds para sa mga hayop upang mapatay o lumitaw ang mga bukbok ay ang paglalagay ng paso sa ibabaw ng imbakan na infected na mga bukbok. Sa pamamagitan nito, naakit ang mga bukbok na pumunta at umakyat sa ibabaw ng paso. Kapag umakyat na ang mga bukbok sa inilagay na paso, isa-isa mo itong kunin at ilagay sa bote na mayroong gas upang mamatay ang mga ito. Ang paraan na ito ay matrabaho at kailangan ng mahabang pasensya, ngunit ito ay epektibong paraan. Pagbibilad sa araw. Ang mga bukbok ay ayaw sa mainit kaya naman makakatulong ang pagbibilad sa araw ng nabiling bigas na may bukbok upang maitaboy sila at mamatay ang mga itlog na nasa bigas o harina. Maaring ibilad ito ng buong maghapon upang makasigurado na mapalayas at mamatay ang mga itlog ng bukbok na nasa bigas. Pagtatahip. Ang pagtatahip ay isa din sa tradisyonal na pamamaraan upang alisin ang mga bukbok sa bigas na magpasa hanggang ngayon ay ginagawa pa din lalo na yung mga nakatira sa probinsya at liblib na lugar. Paglalagay ng mamasa-masang bimpo. Isa din sa magandang opsyon ang pag-iwan ng mamasa-masang bimpo sa ibabaw ng bigas sa gabi. Lalapitan ito ng mga unos o bukbok at kakapit sila dito. Sa umaga ay tanggalin ang bimpong kinapitan ng mga unos at labhan ang bimpo. Pagsasagawa ng fumigation. Ginagawa ang ganitong proseso para sa malakihang nag-iimbak ng bigas
at iba pang produkto na maaaring pestehin ng mga bukbok. Ito ang karaniwang ginagawa ng mga imbakan ng bigas na iniimbak sa mga warehouse at sa mga container na may lamang produkto na ibinabiyahe. Paghuhugas ng bigas. Kung sakaling nakabili ka ng bigas na may bukbok, maaari ding mapatay o alisin ang mga bukbok sa paghuhugas ng mabuti ng bigas bago ito isaing. Ang mga bukbok ay kusang lilitaw kapag inilagay ang bigas sa tubig. Gawin ang paghuhugas ng ilang beses hanggang sa wala nang lumitaw na bukbok sa tubig. Sa paghuhugas ng bigas, siguraduhin na pisilin ang bigas gamit ang mga daliri para maging ang mga itlog ng bukbok ay maalis. Maliban sa mga nabanggit, maaari ding ilagay sa freezer ang bigas para mamatay ang mga bukbok at itlog nito. At mainam din ang paglalagay ng iba pang matatapang na sangkap katulad ng dried chilies, dahon ng laurel, dried tanglad leaves, pinatuyong dahon ng bayabas, at cloves. Panatilihing maayos ang takip ng iyong lalagyan ng bigas o harina. Panatilihin ding malinis ang paligid ng imbakan at sabunan o pahiran ng suka ang istante ng iyong imbakan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bukbok. Ikaw ba, kaorban? Mayroon ka bang pamamaraan na ginagawa bilang pangontra sa bukbok? Ano ang masasabi mo sa video na ito? I-comment ang iyong sagot at opinion sa comment section at babasahin namin ito. I-like na din at i-share ang video na ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.